May mga trahedya na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga kayang intindihin. Isang umaga sa buwan ng Oktubre sa isang eskwelahan na puno ng pangarap, isang katawan ang natagpuan sa lugar na dapat ay pinakaligtas para sa isang kabataan, ang kanyang paaralan. Santa Filomena High School, isang institusyong edukasyonal sa gitna ng lungsod ng San Roque. Kilala sa mga medalya, matataas na marka at mga estudyanteng modelo ng disiplina. Pero nitong ika-17 ng Oktubre pasado alas 7 ng umaga, ang katahimikan ng eskwelahan ay gumuho sa loob ng ilang segundo. Si Mang Ernesto, ang matandang gwardyang mahigit 20 taon nang nagbabantay sa paaralan, ay umakyat sa ikatlong palapag para buksan ang supply room ng Gusaling C. May bigla ang inspeksyon daw mula sa division office. Kailangang maagang maihanda ang mga teaching materials. Ngunit ang pintong iyon na madalas ay bahagyang nakabukas lang ay sarado ng mahigpit ngayong araw. May kakaiba sa hangin. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy na hindi niya malilimutan. Halo ng lumang pintura, alikabok at isang bagay na mas malalim, mas masangsang. Parang nabubulok, parang may mali. Sa ilalim ng shelf sa pinakadilim na sulok ng kwarto may isang katawan. Nakasuot pa rin ang uniforme ng Santa Filomena. Puting polo, kulay asul na pantalon. May logo pa ng paaralan sa dibdib. Ang balat niya maputla, ang katawan malamig at ang mga mata kalahating bukas. Ang pangalan niya ay Miguel Santos, 17 taong gulang. Honor student, mabait, tahimik. Pero ngayon wala na siyang tinig, wala na siyang laban. At higit sa lahat, walang kahit sinong nakakaalam kung paano siya namatay. Habang nangangatog ang mga kamay ni Mang Ernesto, agad siyang tumawag sa 911 gamit ang kanyang lumang cellphone. Ilang minuto lang ang lumipas, rumagasa ang mga pulis papasok sa paaralan, sinundan ng ambulance at tape ng pulis na agad tinakpan ang buong ikatlong palapag ng Gusaling C. Ang mga estudyante na nooy abala sa pagme-memorize para sa quiz ng homeroom ay ngayon nakadungaw na sa mga bintana. Nakasilip mula sa likod ng kurtina, hawak ang mga bibig, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa isang paaralan na kilala sa disiplina, karangalan at katahimikan, isang bangkay ang natagpuan. At hindi ito aksidente. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang mabilis na lumapit sa mga autoridad. Naka-blazer, kulay beige, bitbit ang attendance sheet ng advisory class. Maayos ang buhok, mahinahon ang boses. Siya si Ma'am Teresa Villanueva, guro sa Filipino at advisor ng grade 11, St. Augustine. Siya ang advisor ni Miguel. Sir, aniya sa isang pulis habang pinapakita ang papel. Miguel Santos. Narito siya kahapon sa first 2 periods bus sa aming E-class attendance. Pero pagkatapos ng homeroom, hindi na siya pumasok. Tinawagan ko na rin po ang magulang niya kahapon pero walang sumagot. Tumingin siya sa paligid, kinagat ang labi. At sa isang sandali ng katahimikan, bigla siyang yumuko, tinakpan ang kanyang muka at nagsimulang umiyak. Napakabait na bata ni Miguel. Bulong niya halos hindi marinig. Hindi siya lumalabag sa batas ng paaralan. Tahimik lang. Mahilig sa sining. Hindi ko matanggap. Lumapit ang isang babaeng umiiyak, si Aling Maria, ina ni Miguel. Kakatawag lang sa kanya ng principal. Ma'am Teresa, agad siyang sinalubong, niyakap ng mahigpit at sabay nilang naluha sa hallway. Walang dapat mangyaring ganito sa anak ninyo, ma'am. Wika ni Teresa sa isang tinig na puno ng pighati. Gagawin ko ang lahat para tumulong sa investigasyon. Ang mga mata ng pulis ay mabilis na gumalaw sa paligid. Wala ni isang bakas ng struggle sa katawan ng binata. Walang dugo, walang basag na gamit. Ang cellphone ni Miguel ay natagpuang nakatumba sa lapag, nakaharap pababa ang screen, may bitak sa gilid. Ngunit walang fingerprint bukod kay Miguel at sa gwardya. Lahat ng gamit sa storage room ay ayos. Parang wala talagang nangyari. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa isipan ng hepe ng pulisya. Paano namatay si Miguel sa isang lugar na walang bakas ng karahasan at walang sino man ang nakakita? At higit pa riyan, bakit tila napakabilis ng pag-aakto ng guro, Ma'am Teresa? Sa paningin ng lahat ay huwarang guro. Mapagmalasakit, laging nasa unahan tuwing may problema sa klase. Sa press briefing ng hapon ding iyon, siya pa ang nagsalita para sa mga guro. Tinawag niyang isang malupit na trahedya ang nangyari. Ininiyakan niya si Miguel sa harap ng kamera. Ngunit sa likod ng mga luha, sa pagitan ng bawat hikbi,
May isang bagay na hindi napapansin ng lahat, ang katahimikan ng kanyang sariling konsensya. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng forensic team, si Miguel Santos ay namatay bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga noong ika-16 ng Oktubre. Ibig sabihin mahigit isang buong araw na siyang patay bago natagpuan. At sa buong panahong iyon, walang sino man sa paaralan ang nakapansin. Para sa maraming estudyante at guro sa Santa Filomena High, imposibleng hindi mapansin ang pagkawala ni Miguel. Isa siya sa mga kilala sa campus, hindi dahil sa pagiging popular, kundi dahil sa kanyang katalinuhan, disiplina at kakaibang prinsipyo sa buhay. Si Miguel, tanong ng isang kaklase, halos hindi makapaniwala. Hindi siya pala sagot sa teacher, pero kung may mali sinasabi niya agad, kahit pa teacher pa ang mali. Minsang naging laman ng faculty chat si Miguel matapos niyang i-report ang pagmanipula ng election votes sa student council. Hindi siya natakot na magpakita ng screenshot, pangalan at petsa, kahit na ang advisor mismo ang naipit sa issue. Isa pang insidente ang hindi malilimutan ng mga kaklase niya, ang kwento ng class fund. Ayon sa mga estudyante, isang beses ay may nawawalang 3,000 na pondo mula sa contribution para sa intramurals. Tahimik lang si Miguel sa simula, pero noong hindi maibigay ang resibo ng pagkakagastusan, siya ang unang lumapit sa president ng klase at pagkatapos ay diretsyong nagsalita sa harap ng buong section kasama si Andrea Velasquez. Si Andrea ang babaeng naging higit pa sa kaklase kay Miguel. Maputi, mahinahon, laging may libro sa kamay. Palaging nasa top 3 ng klase. Sila ni Miguel ay nagsimulang mag-usap sa project ng Filipino. At mula roon, unti-unti silang naging magkaibigan hanggang sa halatang halata na sa buong klase ang kakaibang tinginan nila sa isa't isa. Ang ganda nilang tignan magkasamay ani ng isa. Parang tahimik pareho pero may lalim. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang pagiging malapit. Sa kabilang dulo ng kwento, naroon si Rafael Cruz, matagal ng kaibigan ni Miguel mula pa elementarya. Magkasama sa science fair sa chess club at minsan pa ngang nagsalo sa isang medalya sa Math Quiz B noong grade 9. Ngunit mula nang lumalim ang ugnayan ni Miguel at Andrea, unti-unting napansin ng marami na lumalayo si Rafael. Hindi na siya nakikitang sabay kumakain kasama si Miguel sa canteen. Wala na rin ang biruan nila tuwing uwian. At isang beses habang nag-uusap ang buong klase sa group chat, nakita mismo ng ilang estudyante kung paano nagtalo si Rafael at Miguel tungkol sa isang maliit na issue kung sino ang tunay na nag-submit ng group output. Sa paningin ng ilan, maliit na away lang iyon. Pero para sa isang pagkakaibigang tumagal ng halos isang dekada, malinaw ang senyales ng lamat. May isang beses, sabi ng isa sa mga kaklase nila, na nakita ko si Rafael na nakatingin kay Miguel habang naglalakad kasama si Andrea. Hindi mo kailangan ng psychologist para maintindihang may galit sa mata niya. At sa araw ding iyon, ika-16 ng Oktubre, hindi rin pumasok si Rafael sa klase mula period 3 hanggang huli. Kapareho ng pagkakawala ni Miguel. Coincidence ba talaga? O may isang kwento na hindi pa naisasalaysay? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng anunsyo, isang papel na isinabit sa bulletin board ng hallway. Couples Painting Contest Pista ng Sining. Isang activity para sa Arts Month ng Santa Filomena. Hindi ito kasing ingay ng intrams, pero palaging inaabangan ng mga estudyante. Sa araw ng submission, 2 obra ang pinuri ng buong klase, ang abstract piece ni Miguel at Andrea na pinamagatang Tahimik ang Gabi at ang landscape ni Rafael at isa pang kaklaseng babae na halos hindi nagsasalita sa klase. Hindi inakala ng karamihan na ang simpleng activity na iyon ang magiging mitya ng lahat. Pagkatapos ng event sa harap ng buong section, tinanong ng guro sa art appreciation kung ano ang inspirasyon nila Miguel. Love, sagot ni Miguel habang nakangiting tumingin kay Andrea. Hindi kailangang ipag-ingay ang nararamdaman para malaman mong totoo. Tumawa ang klase, kilig, tili ang ilan. Ngunit sa likod ng mga palakpak at biro, may isang estudyanteng nanatiling tahimik, nakatitig lang sa kanila na para bang may sumisikip sa dibdib. Si Rafael. Simula noon naging opisyal na tsismis sa buong batch. Miguel at Andrea, magkasama sa library, magkatuwang sa science project, magkatabi sa field tuwing lunch break. Hindi na bumalik sa dating sigla ang pagkakaibigan nina Miguel at Rafael. Kapag tinanong, laging sagot ni Rafael, busy lang ako. Wala yon, normal lang na hindi kami palaging magkasama.
Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayang itago ng isang tao ang sakit sa loob. Isang hapon pagkatapos ng klase habang palabas ang mga estudyante sa main gate may sumigaw. Uy, si Miguel at Rafael nag-aaway, tumakbo ang ilang estudyante sa open court. Nandoon ang dalawa nagtatarayan. Ang mga salita mabilis patalim, puno ng pagsisisi at hinanakit. Ako ang nauna, sigaw ni Rafael. Hindi ko kasalanan kung hindi mo sinabi, balik ni Miguel. At bago pa man lumipad ang unang suntok, pumagitna si Andrea umiiyak. Kasunod ang dalawang guro na nagpigil sa kanila. Kinabukasan pareho silang pinatawag sa guidance. Ngunit ayon sa record, tumanggi si Rafael na magsalita. Samantalang si Miguel ay pawang sinabi lang, hindi ko gustong lumaki pa ito. Ayoko na ng gulo. Mula noon, hindi na sila muling nag-usap. Ngunit habang halos lahat ng guro ay iniwasan na ang pagkomento sa sitwasyon, may isa na nanatiling lumapit, nakikinig at tila laging handang umunawa. Ma'am Teresa Villanueva. Ayon sa ilang kaklase ni Rafael, madalas siyang tawagin ni Ma'am Teresa pagkatapos ng klase. Sa faculty room, sa guidance office, minsan pa nga ay sa maliit na garden sa likod ng building. Si Ma'am Teresa lang talaga ang nakakausap ni Rafael, kwento ng isa. Palagi niya sinasabi na naiintindihan daw niya ang pinagdadaanan ni Rafael, na hindi madali ang mawala ng matagal ng kaibigan. Sa panlabas, isa siyang huwarang guro, maalaga, mapagkalinga, at may malasakit sa emosyon ang kanyang mga estudyante. Ngunit kung pagmamasdan ng mas malalim ang kanyang presensya sa bawat hakbang ng sigalot na ito, ay tila masyadong sakto, masyadong handang makinig, masyadong nandoon. Walang nakapansin, ngunit sa bawat lamat sa pagitan nina Miguel at Rafael, laging naroon si Ma'am Teresa. Parang aninong tahimik lang sa gilid, ngunit laging may mata sa lahat. At habang tuloy-tuloy ang investigasyon ng pulisya, unti-unti silang nagtataka bakit tila napakarami niyang alam. Pero wala siyang sinasabi. Ika-18 ng Oktubre. Isang araw matapos matagpuan ang bangkay ni Miguel Santos. Sa loob ng isang opisina ng pulisya sa San Roque, naupo sa harap ng isang desk ang isang binatang may guhit ng kaba sa kanyang muka. Hawak niya ang kanyang cellphone, pinipisil-pisil ang screen kahit nakalock ito. Sa kabila ng tahimik na silid, malakas ang pintig ng kanyang puso. Siya si Rafael Cruz, pinatawag ng mga autoridad matapos mapansin ang ilang datos mula sa cellphone records. Sa unang tanong pa lamang ng mga investigador, buo ang loob ni Rafael. Diretso ang sagot. Hindi ko po nakita si Miguel nung araw na yon, anya. Pumunta lang ako sa second floor para kunin yung mga art materials sa storage. Mga 5 minutes lang po ako ron. Ngunit hindi ganoon ang sinasabi ng data. Ang GPS log mula sa kanyang mobile device ay nagpapakita ng eksaktong lokasyon sa pagitan ng 9:48 hanggang 10:05 ng umaga, 17 minuto sa parehong gusaling kinaroroonan ng bangkay ni Miguel. Sigurado ka bang 5 minutes ka lang, tanong ng opisyal? Ngayon ay mas seryoso na ang tono. Napatigil si Rafael. Kumurap ng ilang beses sa napalunok. Baka po mas matagal ng kaunti, hindi ko po napansin. Tahimik ang buong kwarto. Ilang segundo na, parang oras ang lumipas. At sa katahimikang iyon, pumasok ang isa sa mga investigador, may hawak na papel. Sir, aniya, habang iniaabot ang printout, may lumapit pong estudyante, kaibigan ng biktima. May pinakitang lumang mensahe mula kay Miguel. Tinanggal na raw niya dati, pero na-recover sa archive. Sa papel ay nakasulat ang ilang linyang tila walang kahulugan sa una, ngunit sa mata ng isang taong naghahanap ng katotohanan, ito'y naglalaman ng isang delikadong pahiwatig. Kung may mangyari sa akin, alalahanin mo ang sikreto sa faculty room. Hindi lahat ng tahimik walang tinatago. Tahimik si Rafael. Tila nagdadalawang isip kung may dapat siyang sabihin, ngunit nanatili ang kanyang bibig na nakasara. Sara. Sa loob naman ng faculty room ng Santa Filomena, nagaganap ang ibang eksena. Ma'am Teresa Villanueva, ngayong kilalanan ng buong eskwelahan bilang pinakamalapit na guro ni Miguel, ay kinapanayam ng pulisya bilang bahagi ng standard protocol. Suot pa rin ang maayos niyang blouse at may nakapulupot na shawl sa kanyang balikat. Mula sa unang araw, siya ang naging mukha ng pakikiramay ng paaralan. Isang guro na tila nagdadalamhati kasabay ng pamilya ng biktima. I'm truly devastated, mahinahon niyang sabi. I treated Miguel like my own. Kung may pagkukulang ako, iyon ay ang hindi ko naagapan ang tensyon sa pagitan nila ni Rafael. I knew something was building up, pero hindi ko inakalang hahantong sa ganito. Napatitig ang opisyal sa kanya.
So you're saying you were aware of their conflict, tumango siya. Rafael is a good boy. Hurt, yes, but he was trying to stay composed. Miguel, he was strong-willed. Madalas silang magka-clash. At sa isang iglap sa likod ng kanyang mga mata may aninong dumaan, mabilis saglit lang. Parang isang ngiting hindi sinasadya. Ngunit agad ding naglaho tinakpan ng isang malungkot na buntong hininga. Sa mga sumunod na oras kumalat na sa campus ang balita si Rafael ang pangunahing pinaghihinalaan. May mga estudyanteng umiiwas sa kanya. May mga guro na palihim na umuugong ang bulungan sa faculty room. Ngunit ang hindi alam ng lahat habang ang atensyon ng lahat ay nakatutok kay Rafael, may isang pares ng mata na tahimik lang nanonood at isang bibig na matagal nang nakapagsinungaling ng may kasanayan. At iyon ay ang kay Ma'am Teresa. Sa bawat investigasyon, laging may hinahanap na isang bagay, isang piraso ng katotohanang makakapag-ugnay sa lahat ng sagot. Sa kaso ni Miguel Santos iyon ay ang kanyang cellphone. Matapos ang ilang araw ng walang nabuong motibo ang team ng cyber forensics ng PNP San Roque ay itinuon ang buong pansin sa isang device, isang black screen smartphone na may bitak sa gilid. Ito ang huling gamit na nahawakan ni Miguel bago siya bawian ng buhay. Nang buksan ang gallery, lumitaw ang mga normal na larawan sketches ng sining project drafts, mga screenshot ng mga tula. Lahat ay tila walang koneksyon sa trahedya. Pero sa isang folder na pinangalan ng kwarto ng sining, Q1, may kakaiba. Hindi ito madaling mabuksan. Gumamit ng custom password at may karagdagang layer ng encryption. Ayon sa technical na opinyon, hindi karaniwang estudyante ang marunong gumawa ng ganitong klaseng proteksyon. Matapos ang halos 3 oras ng code breaking, nabuksan ang folder. Sa loob nito, halos 50 larawan ng kanyang mga art projects tila ordinaryo. Ngunit sa pinakailalim ng listahan, may isang file na may ibang format. MP4. Pangalan ng file, Silent View Maps 30, Final.mp4. Pagka-click ng file, lumitaw ang isang mabuong video shaky low resolution at tila kinunan ng palihim. Ngunit sapat upang makita ang bintana ng isang silid na pamilyar sa mga guro ng Santa Filomena, ang faculty meeting room sa 3rd floor. Sa likod ng salamin, 2 figura ang mahahalata. Isang babae mahaba ang buhok naka-blazer. Isang lalaki medyo matangkad nakabarong. Walang muka ang malinaw ngunit ang audio. Ang audio ang bumuo sa kabuuan. Teresa, wika ng lalaki, baka may makakita. Walang tao sa oras na ito, sagot ng babae paanas, ngunit malinaw. Mabilis lang to, kasunod nito ang ingay ng kilusan, kasunod ang kaluskos ng papeles at bahagyang ungol na masyadong maselan para sa isang profesional na ugnayan. Mga ilang segundo pa at biglang isang boses ng babae ang maririnig pabigla. Sandali, may gumagalaw sa labas. May tao ba sa hallway? Nagtagal ang katahimikan ng ilang segundo. Tapos ay, ang tinig muli ng babae ngayon ay mas matalim. Kung sino ka man kung nakita mo ito, burahin mo agad. Huwag kang magbiro sa buhay ng may asawa. Kapag may lumabas sa internet, sisingilin kita sa bawat segundo ng kahihiyan. Tumigil ang video doon. Sa conference room ng pulisya, biglang humaba ang katahimikan. Ang mga investigador, kahit sanay na sa mga matitinding kaso ay napapako sa upuan. Ang babaeng nasa video ay hindi iba kundi si Ma'am Teresa Villanueva, ang mabait na guro na palaging umiiyak sa harap ng media. Ang lalaking kausap niya ayon sa mga information sa faculty ID ay si Sir Manuel Reyes, Department Head ng History, may asawa at 2 anak. Ang lahat ay nag-umpisa ng gumuhit sa isipan ni Chief Investigator Alonzo Ramos. Ito ba ang sekretong tinutukoy ni Miguel? Ito ba ang faculty room na dapat alalahanin kung may mangyari sa kanya? At kung ganoon, bakit hindi niya sinabi sa iba? Bakit imbes na isumbong ay itinago niya ito? At higit pa sa lahat, bakit si Ma'am Teresa pa rin ang laging nauuna sa bawat bahagi ng investigasyon habang may ganitong lihim na pilit niyang nililibing? Ang tawag ay dumating bandang 11:00 ng umaga. Isang imbitasyon, hindi pa subpena. Formal, mahinahon, tila isang karaniwang hakbang lang sa gitna ng isang investigasyon. Ngunit si Ma'am Teresa Villanueva, tulad ng dati, ay dumating ng may tindig. Suot niya ang kanyang pinaka-formal na blouse, kulay abong may sinturon sa baywang. O ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at sa kanyang dibdib ay nakapin pa rin ang ID ng Santa Filomena, isang guro sa papel at sa anyo.
Habang hinihintay siya sa pasilyo ng precinct, napansin ng mga pulis kung paano siya lumapit sa ina ni Miguel, si Aling Maria, na noong araw ring iyon ay naroon para kumuha ng kopya ng autopsy report. Huwag po kayong mag-alala, aniya habang marahang hinahaplos ang likod ni Aling Maria. Kasama ninyo ako. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya si Miguel. Wala ni isang bahid ng kaba. Wala ni isang pahiwatig ng takot. Hanggang sa pumasok siya sa conference room ng Station 6 kung saan naroon na si Chief Investigator Alonzo Ramos. Tahimik lamang siya habang binubuklat ng pulis ang isang makapal na folder. Ngunit hindi iyon ang tunay na sandata ng araw na iyon. Sa isang senyas mula kay Ramos, pinindot ng tech officer ang play button sa screen sa gitna ng kwarto. Lumabas ang video, hindi niya agad kumibo. Sa una, pinanood lang ni Teresa ang footage na parabang nanonood ng ibang tao. Tila umaasang pixelated ito hanggang dulo o baka marahil hindi sapat ang audio. Ngunit nang marinig ang sarili niyang tinig, walang tao sa oras na ito, doon siya biglang nanigas. Ang kanyang mata na kanina'y punong-puno ng kumpiyansa ngayon ay nakadilat na punong-puno ng sindak. Ang kanyang noo ay nagsimulang magpawis. Hinawakan niya ang gilid ng mesa ngunit kahit ang sariling pulso niya ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang segundo, pinatay ni Ramos ang video. Tiningnan siya ng diretso, hindi galit, hindi pa rin mapanghusga ngunit matalim. Ma'am Teresa, kayo ba ang nasa video? Hindi siya sumagot agad. Ngunit hindi rin siya umiyak. Walang pagtanggi, wala ring pag-amin. Sa halip marahan siyang tumango. Halos hindi marinig ang bulong niya, ako po yun. Isang sagot, isang pagbagsak, isang bitak sa perpektong imaheng matagal niyang itinayo. Sa sumunod na oras naganap ang isang pagtatanong na hindi na kailangan ng abogado dahil ang sagot ay tila kusang bumubukal mula sa kanyang bibig. Ako po ang tumawag kay Miguel papunta sa supply room, anya halos hindi makatingin sa mga opisyal. Ginamit ko po ang excuse na magche-check ng poster para sa linggo ng wika. Bakit siya nandoon? Ayaw po niyang burahin ang video. Alam niyang mali kami ni Sir Reyes at parang sinasadyang iparamdam sa akin na alam niya. Araw-araw. Ay, oh. Sa tingin pa lang niya, parang hinuhusgahan na ako. Tumingin si Ramos, di na nagsusulat. Tiningnan lang siya. May sinabi ba siya? Wala. Yun nga po ang mas masakit. Hindi siya nagsasalita. Tumitig lang siya, tapos ngumiti. Yung ngiting parang alam niyang kontrolado niya ako. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon umiyak. Hindi na dahil sa pakikiramay kundi dahil sa pagkasira. Hindi dahil sa alaala ng estudyanteng nawala kundi sa bigat ng sariling konsensya. Sinubukan ko siyang pakiusapan. Sabi ko, hindi niya kailangang ipakalat. Pero tumawa lang siya. Sabi niya, wala pa iyan sa mga sikreto ng mga teacher. Sabi niya, kung gusto mo ng tahimik, magbitiw ka na lang. Isang segundo ng katahimikan. At hindi ko na kinaya. Hinampas niya ang mesa, nanginginig ang tinig. Hindi ko planong saktan siya. Hindi ako pumunta ron para gawin iyon. Pero nung tumalikod siya, bigla na lang. Bumitaw ng luha, bumitaw ng galit. Tinakpan ko ang bibig niya. Gusto ko lang siyang patigilin. Gusto ko lang siyang tumigil. Ngunit hindi siya tumigil at ilang segundo lang ang lumipas na hulog na sa katahimikan si Miguel. Isang estudyanteng minahal ng marami. Isang batang naging saksi sa isang lihim. At isang buhay na pinutol ng takot, hindi ng galit. At ngayon ang babaeng palaging itinuring na haligi ng kabutihan sa Santa Filomena ay isa ng anino ng kanyang sariling kasinungalingan. Hindi sapat kay Ma'am Teresa ang pagpatay. Hindi siya tulad ng mga kriminal na nababasa sa dyaryo na basta't pinapatay ang biktima at umaasang hindi madadakip. Hindi. Sa kanya ang tunay na kaligtasan ay nasa kontrol ng naratibo. Ang kwento, ang direksyon ng pagtingin ng lahat. At sa mga oras na siya ay nakatayo sa ibabaw ng malamig na katawan ni Miguel, may isang plano na agad na isinilang sa kanyang isipan. Hindi desperado, hindi sabog, kalmado, maingat. Parang guro pa rin na nag-aayos ng bulletin board. Una ang cellphone. Dahan-dahan niyang pinulot ang telepono ni Miguel, tinapik-tapik ang screen. Nakita niyang nakalock ito at alam niyang hindi niya basta mabubuksan. Kaya't ibinagsak niya ito sa sahig, sapat lang upang mabasag ang screen, hindi para sirain, kundi para ipakitang posibleng nahulog sa pag-aalangan. Pangalawa ang kwarto. Kinuha niya ang gloves mula sa bag, lagi siyang may dalang pares gamit tuwing nagpipainting sila ng klase.
Suot iyon, tinanggal ang mga bakas ng kanyang kamay sa doorknob, sa edge ng mesa, sa frame ng pinto. Isinara niya ang bintana. Itinago ang ilang papel sa ilalim ng mesa. Inayos ang poster ni Miguel na nakasabit sa pader. Isiniksik ang katawan sa gilid ng estante, pinagtatakpan ng mga karton ng art supplies. Parang wala talagang nangyari. Ngunit ang pinakamahalagang hakbang ay nagsimula sa kanyang cellphone. 8:00 ng umaga. Mahigit isang oras bago niya tinawag si Miguel sa storage room. Pumasok siya sa isang prepaid SIM card na matagal na niyang itinatago, ginagamit lang sa mga private tutoring inquiries. At mula sa numerong yon, gumawa siya ng bagong messenger account, pangalan Andrea Velasquez. Mula roon, pinadalhan niya ng mensahe si Rafael Cruz, "Pagod na ako. Kausapin mo na siya. Sabihin mo na sa kanya kung anong nararamdaman mo. Hindi ko na kaya tong sitwasyong ganito." Hindi malinaw kung ano ang intensyon sa mensahe, pero malinaw ang epekto. Isang lalaking galit, isang dating kaibigan, isang tanong na hindi pa nasasagot. Sapat na iyon para magkaroon ng narrative, isang kasaysayan ng alitan. At ang alitan kung ikakabit sa isang pagkamatay ay pwedeng magsilbing motibo. Alam ni Teresa na kilala ng lahat si Rafael bilang dating kaibigan ni Miguel. Alam din niyang matagal nang halatang may tensyon sa pagitan nila. Isang patak ng gasolina sa apoy, isang tulak sa bangin. At kung sakaling may magtanong, simple lang ang sagot, "Hindi ko alam." Nagulat na lang din ako. At kung sakaling magpakita ng screenshots, siguro fake, baka galing sa ibang account, baka gawa-gawa lang. Sa mga araw na sumunod, habang ang buong paaralan ay nagluluksa at ang media ay nagtatampok ng mga larawan ni Miguel na may caption na isang huwarang mag-aaral si Ma'am Teresa, ay naging bida ng pakikiramay. Nasa unahan ng mga mass, tumutulong sa pag-aayos ng tribute wall. Tumatawag sa mga magulang, inaalo si Andrea, isang larawan ng malasakit, isang huwad na alon ng simpatiya. Pero ngayong ang lahat ay nalantad mula sa peke niyang account sa guantes na kanyang isinuksok sa basurahan ng faculty lounge hanggang sa pakikipagsabwatan niya sa sariling takot, ang tanong ay lumulutang muli. Gaano karaming kasinungalingan ang kayang ikubli ng isang ngiti at gaano kadilim ang kailaliman ng isang mukhang minahal ng maraming estudyante bilang pangalawang ina, ika-23 ng Disyembre 2 buwan, matapos matagpuan ang bangkay ni Miguel Santos sa isang sulok ng storage room ng Santa Filomena High School, bumalik ang katahimikan sa campus, ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na kaaya-aya. Ito ay katahimikan ng sugat na hindi pa humihilom. Habang abala ang buong San Roque sa mga ilaw ng Pasko at mga kantang nagsasaya sa radyo, sa loob ng isang silid ng tanggapan ng hukuman ng lalawigan, isang kaso ang binabasa sa harap ng publiko, People of the Philippines versus Teresa Villanueva. Ang sala ay punong-puno. Naroon ang mga guro, ilang magulang at halos kalahati ng klase ni Miguel. Sa isang gilid nakaupo si Rafael Cruz, tahimik na kayuko, ngunit ngayon ay wala ng tanikala ng paghihinala sa kanyang pangalan. Matapos ang mga testimonya ng mga investigador, forensic experts at mga estudyanteng naging saksi sa mga kakaibang kilos ni Ma'am Teresa, pinatayo siya ng hukom upang magsalita. Maayos pa rin ang ayos niya, ngunit hindi na siya ang guro ng Santa Filomena. Siya na ngayon ay si Teresa Villanueva Bilanggo. Mula sa kanyang bibig ay dumaloy ang mga salitang, "Matagal nang kinikimkim, alam ko pong wala na akong karapatang magsalita. Alam ko pong mali, hindi ko ipinagkakaila. Pero si Miguel, siya lang ang estudyanteng kailanman ay hindi ako sinukuan, pero siya rin ang una't tanging nakakita sa akin. Hindi bilang guro, kundi bilang isang mahina, isang makasalanan." Tumigil siya, napakapit sa mesa ng korte. Alam niyo po ba kung anong klasing takot ang nararamdaman ng isang taong pinapangalagaan ang imahe buong buhay niya, tapos isang araw may isang batang tahimik lang, pero alam mong hawak niya ang pagkawasak ng mundo mo. Nag-umpisang tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko siya sinaktan dahil sa galit. Sinaktan ko siya dahil sa takot. Siya ang unang estudyanteng nagbigay sa akin ng dahilan para matakot sa sarili kong anino. Tahimik ang korte, ngunit ang mata ng batas ay walang luha, walang aliw, walang pagkahabag kapag ang batas ay nasagasaan ng panlilinlang. Lumipas ang ilang linggo mula sa hatol. Ang Pasko sa San Roque ay dumaan ng tahimik para sa ilan, lalo na para sa mga estudyanteng minsang bumuo ng pangarap sa ilalim ng bubong ng Santa Filomena High School.
Hindi na muling bumalik sa paaralan si Rafael Cruz. Hindi dahil pinatalsik siya kundi dahil siya na mismo ang umatras. Hindi na siya makatingin sa mga dating kaklase. Hindi niya kayang muling tahakin ang koridor kung saan dati siyang humalakhak kasama si Miguel. Lalo na't bawat sulyap sa kanya ng ibang guro ng mga bagong magulang ay tila may tanong, ikaw ba talaga ang inosente? O tinulungan ka lang ng swerte? Sa bahay mas madalas siyang tahimik, hindi na lumalabas. At tuwing gabi, habang natutulog ang buong tahanan, gising pa rin siya nakatitig sa kisame, binabalikan ang tanong na hindi pa rin nawawala. Paano kung hindi ako tumahimik? Paano kung sinabi ko na kay Miguel kung anong nararamdaman ko? Noon pa. Samantala si Andrea Velasquez ang tahimik na dalaga na minsang naging ilaw ni Miguel ay kusang humiling sa kanyang mga magulang na ilipat ng paaralan. Hindi na siya muling nagsalita sa harap ng klase. Hindi na sumali sa kahit anong school activity. Ayon sa counselor ng bagong eskwelahan, si Andrea ay dumaranas ng banayad na clinical depression. Wala siyang kasalanan. Pero sa mundong ito, ang pagkakaugnay sa isang trahedya ay sapat na para maging dalahin habang buhay. Pabuto sa buko. At ang Santa Filomena, isang institusyong minsang pinuri sa kanyang academic excellence, ay ngayon ay nasa ilalim ng matinding reforma. Lahat ng classroom ay nilagyan ng bagong CCTV. Isang psychological support unit ang itinayo para sa mga estudyante. At higit sa lahat, ang mga guro ngayon ay sumasailalim sa annual psychological evaluation at ethics training upang matiyak na ang mga ina at ama ng paaralan ay hindi lamang mahusay magturo, kundi matatag sa loob, sa dangal at sa puso. Sa respect ng bataya sa media, matapos ang kaso, tinanong si Inspin Alonzo Ramos kung ano ang masasabi niya sa buong insidente. Hindi siyang ngumiti. Hindi rin siya nagalit. Tumango lang siya sa katumingin sa camera at sinabing, walang krimen ang lubos na perpekto. Ang sikreto laging may kabayaran. At iyan ang naiwan sa isipan ng lahat. Isang guro na nagtatago sa ngiti. Isang estudyanteng tahimik ngunit mapagmatyag. Isang pagkakaibigang nasira ng selos. At isang sistema ng edukasyon na minsang nagbulag-bulagan hanggang sa may pumutok na bangungot sa katahimikan. Sa huli, ito'y paalala. Ang paaralan ay dapat maging tahanan ng pagkatuto, hindi libingan ng katotohanan. At sa bawat lihim na pilit itinatago ay may isang taong handang magsalita. O kung hindi man, tahimik lang siyang magmamasid. At kapag dumating ang oras, ang katahimikan niya ang magiging pinakamalakas na pagsigaw.